become the breadbasket of the country, but to become the breadbasket of Asia, pwede tayo mag-export later on. We just need to lay down the necessary infrastructure so as to spread out the development and stimulate economic growth in Mindanao. So with that, again, I commend our majority leader for prioritizing this. Hopefully, this coming October, we will have the historic first election in the BARM. This coming September, the BARM elections in Mindanao. Thank you, Mr. President. Good afternoon. Maraming salamat, Mr. President, to our distinguished Deputy Majority Floor Leader who was with us when we entered Camp Darapanan. Mr. President, he was even fearful of his life because at one point in time, the father declared an all-out war. But all was forgiven and forgotten when he entered Camp Darapanan. They treated him like a brother. And I think that was quite a memorable trip, Mr. President. We were all touched. They hugged him and they said, for peace, let us all be together and united. So that was really a historic moment, Mr. President. Mr. President, next to sponsor the measure is no other than our distinguished adopted son of Mindanao, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla. We recognize Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay buong puso na tumatayo upang i-co-sponsor ang panukalang batas na ito ng ating iginagalang, tinitingala, at tinatawag po naming Godfather of Bangsamoro, ang trabahador ng Senado, ang lakan ng indigenous at Filipino martial arts, Samurai Senator Mig Zubiri. Isang hakbang na hindi lamang teknikal o administratibo, kundi makasaysayan para sa kapayapaan, dignidad at tunay na demokrasya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Ang panukalang ito ay malinaw. Itinakda ang unang regular na halalan ng BARM sa ikalawang Lunes ng Setyembre 2026 at tuwing ikatlong taon pagkatapos nito. Ginoong Tagapangulo, ang Bangsamoro ay isinilang mula sa mahabang kasaysayan ng dugo, luha, sakit, pakikibaka, at ngayon ay pag-asa. Naipanalo na po ng Kongreso ang pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law o BOL noong 18th Congress. Sa pangunguna po muli ng aming hinahangaan at sinasaladuhan lakan Senador Mig Zubiri. Itong BOL ang nagbigay ng mandato sa pagkakaroon ng otonomiya na kumikilala sa hustisya at pagiging lehitimo ng mga mitiin ng mga Pilipinong Muslim at indigenous communities sa BARM. Ito din ang batas na magsisiguro sa kanilang pagkakakilanlan at magbibigay sa kanila ng pagkakataon na pamahalaan ang kanilang sarili alinsunod sa ating konstitusyon. Ito pong panalo natin sa BOL ay siyang naging inspirasyon ng inyong lingkod upang muling magsulong ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng ating mga katutubo at indigenous communities. Ang aking mga panukala dito sa Senado para sa mga katutubo at katutubong pamayanan, laging ang BOL ang naging basihan. Ang pag-reset ng halalan sa BARM ay pagkilala na ang kanilang boses ay mahalaga. Kaya dapat itong marinig sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa ilalim na makatarungang sistema. Kaya naman po, kailangan nating gawin itong eleksyon na ito sa BARM. Sapagkat kung walang eleksyon, wala talagang gobyerno. Naglolokohan lang po tayo. Upang mabigyan po natin ng katuparan ang intensyon ng BOL sa pamamagitan ng panukalang ito na nandito po ngayon sa plenaryo. Ako po ay buong galang at nagpupugay na lumalapit po sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating kapulungan. Suportahan po natin ang panukalang ito ng aming lakan Mig Zubiri sapagkat ang panukalang ito
ay ang daan para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. Senate Bill 1823, ang tunay na pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat po. Majority Leader. Yes, Mr. President. Also, one gentleman